Praise God, medyo maganda-ganda ang panahon. Ano po, dahil medyo lumamig. Sino po dito ang medyo nahihirapan bumangon kanina? Dahil iba siguro nagkumot. Ano po, dahil medyo nagbago na naman ang ating klima. Pero ang kagandahan po sa Panginoon, pag tayo po'y sumasamba sa Kanya, mainit ang ating pagsamba. Amen. Sino po yung nakaranas na mainit na pagsamba kanina? Amen. Praise God. Alam niyo po kung bakit po tayo nagtitipon na ganito upang lalo natin bigyan ng pahalaga yung ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Yung kadakilaan ng Panginoon, yung kanyang kaluwalhatian ay tunay na inihayag sa ating lahat upang ang lahat, sabi nga dito, nagtipon-tipon upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Sino po na-excited na pagdating natin doon sa langit, sama-sama pa rin tayong umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, marami po nagsasabi pagdating po sa langit, iba po daw yung awitan doon. Kasi nga tayo po, binigyan na tayo ng makalangit na katawan. Maaari siguro yung boses natin, na talagang maririnig mo talagang yung umaawit ka sa Panginoon at mararamdaman mo yung tunay na kapahingahan sa Panginoon. Kasi sabi nga po, pag tayo ay nasa langit na, doon na po yung walang hanggang kapahingahan. Dito sa atin, stressful tayo, Mabago lang yung panahon, talagang, lalo sa mga nagkakaedad, hirap na naman, lalo sa may mga sakit na asthma. Pero doon po, tunay na kapahingahan. Kaya ito pong ginagawa natin pagtitipon na ganito, ito po hindi baliwala. Kundi ito po yung paghahanda para sa napakagandang celebration na mangyayari sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang bilis ng panahon, February lang, March na. Pero binigyan pa rin po tayo ng mensahe ng Panginoon sa Discovering Love. Bakit po? Kasi po pag pinag-uusapan po ang pag-ibig, hindi po siya ganong kadaling sabihin. Kaya di-discover po natin, iyan po ang ating series title, Pagtuklas sa Pag-ibig. Ang ating pong verse ay matatagpuan po sa unang Korinto 13 hanggang 4 hanggang 7. Sabi, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o pagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Alam nyo, pag ito po ang ating tinignan, matindi pala ang pag-ibig, Yung tunay na pag-ibig kung saan talagang puro pabigay. Talagang kailangan mo magtiis, kailangan mo magbigay ng disiplina upang magawa mo ito yung mga bagay na ito. Pero nagagawa po natin to dahil po ang pag-ibig na ating ginagamit ay mula sa Diyos. Lahat po ng binanggit diyan, may katangian po ang Diyos diyan. Kaya napakahalaga na pag ang tao ay gusto magmahal ng kapwa, gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos upang lumabas yung tunay na pag-ibig at magmahal tayo ng kapwa. Ano po? Kaya napakaganda po ng ating ng series po natin noong February hanggang March po, ay ibibigay po ng Panginoon, ano po ba talaga? Ano po ba madi-discover natin about love? Ako po may babanggitin na ito po ay quote niya po ito, isa po itong sikat na atleta. Ito po ang sabi niya, if you do the work, you get rewarded. There are no shortcuts in life. Sino po na po nito? Ito po yung pangalawa, learning's a gift even when pain is your teacher. Basketball player po ito sa NBA. Sino po Quote niya po ito. Ito po si Michael Jordan. Kilala niyo po si Michael Jordan? Kilala niyo po? Sino po si Michael Jordan? Basketball player. Hindi po tennis player, ha? Tiger. Sila Agassi po yun. Sila ano po nun. Basketball player. Alam niyo po ba ito si Michael Jordan kung bakit naging sikat? Sa mga quote na sinabi niya, ang dami po yan. About discipline. Natuto po siya magdisiplina. Hanggang sa dumating nga sa point, pag po siya ay natutulog, katabi niya po yung bola Totoo po yan. Alam niyo po ba ang gustong laro talaga ni Michael Jordan? Hindi po basketball. Baseball. Yan po ang gusto niyan laro, hindi talaga basketball. Pero sabi ng nanay niya, mag-basketball ka, sayang ang laki mo, pag-aralan mo. Kaya ang nangyari po,
nag-aral po si Michael Jordan. At sinabi nga po dito na, learning's a gift even when vain is your teacher. Hindi po madali yung disiplinang ginagawa niya sa paglalaro ng basketball. Nagyan yung mag-gym siya, walang bisyo, maagang gigising, tatakbo, lahat po, pati sa kanilang pagkain, ganun po ang disiplina. At sabi nga, yung tiniis niya, hindi ganun kadali. About discipline. Pero ano na po naging resulta? Grabe naman si Michael Jordan. Kahit hindi na naglalaro, ang dami pa rin offers sa kanya. Lalong-lalo na po, di ba, yung Nike. Isa rin po siya nag-sponsor sa kanya. Marami pa, Gatorade, marami pa po siyang mga ginamit na produkto para sa kanya. Yung Jordan, kanya po yan. Kahit hindi na po siya naglalaro, continuous pa rin po yung paggawa ng sapatos. Because of discipline. Disiplina. Nangyari yun sa buhay niya. Sabi niya, hindi ko ito mararating kung di ako nagpadisiplina sa magulang ko, sa coach ko, o sa lahat naging nung siya naglalaro na. Kaya napakahalaga po ng disiplina. At minsan po sa ating buhay, minsan yung pag-ibig, akala natin tender lang. Yung parang laging masaya, malambot. Alam niyo po ba ang love din is a tough? Sino po dito yung nakaranas ng disiplinang tough? Yung matinding disiplina? Huwag niyo na itaas, baka di ba? May kilala po ako sa NBB po, nag-testimony po siya. Yung ginagawang disiplina sa kanya ng tatay niya, disiplinang militar. Kasi po, ang tatay niya militar. Kaya yung kanyang disiplina, kinuha doon sa military. Kaya tough talaga yung pinakita ng disiplina. Yung pagpapakita ng pag-ibig ng kanyang tatay, medyo matigas, medyo talagang pang-military. Kasi pag military, alam niyo po yung ginagawang training po yan. Doon po in-apply. Sabi niya, Pastor, hindi pala madali. Mahirap. Nandiyan yung paluluhurin ka sa munggo. Yung nakaranas sa lumuhod sa munggo. Sa asin, di ba? Hirap nun. Face the wall. May pwede pa yung gano'n. Face the wall, 10 minutes. Discipline. Di ba? Yung mga gano'n. Sino po nakakaranas? Yung mga mapalad ang mga kabataan ngayon, hindi gano'n na ang discipline. Noon na disiplina, talagang minsan may tinatali pa sa puno. Gano'n ang discipline, top discipline. Kaya minsan yung pag-ibig, hindi gano'n lagi na, di ba, yung parang tender, yung maganda yung pag-ibig. Hindi, maraming pagkakataon yung pag-ibig ipinahihiwatig sa disiplina na tough o matigas, hindi maganda. Kaya po ang mensahe ng Panginoon. Kasi bakit po? Kasi yung love na ipapakita pa rin po yung sa disiplina ang love. Yung discipline na ipapakita pa po dito. Sino po dito yung gusto ng disiplina? Pakitaas ang kamay. Ay talaga ha, gusto niyo talaga. Yung mga kabataan, gusto ng disiplina, pakitaas ang kamay. Walang gusto, di ba? Kasi pag sinabi disiplina, Pastor, mahirap yan, discipline nga eh. Pero ano po sinasabi dito? Sabi sa Deuteronomio 8:5, dapat yung maisip na gaya ng pagdidisiplina ng ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay dumidisiplina rin sa inyo. Ang ating magulang nga nagdidisiplina, ganun din po ang ating Panginoong. Nagdidisiplina po ito. Ano po ba ibig sabihin ng pagdidisiplina? Ito po sa Hebrews, nasalin po, ito po yung yazar. Ito po yung ibig ng yazar. Ito po yung itama o i-correct. Palalahanan, parusahan, turuan, magkaroon ng pagbabago o mapabuti. Yun po ang ibig sabihin ng disiplina. Yung disiplina, sinasabi po sa ibang sulat po sa Lumang Tipan, ito po yung may pagparusa. To punish. Bakit? Kasi merong hindi pagsunod na nangyari. Di ba? Mga magulang, bakit yung dinidisiplina ang inyong mga anak? Ha? Dahil may nagawa, diba? Anak, kaya ka tininis kasi may nagawa ka hindi tama. Ganon din po sa Panginoon. Kaya minsan tayo dinidisiplina ng Panginoon. Minsan tayo kinakalabit o may sinasabi kasi nga meron tayong ginagawang hindi maganda. At ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Sabi nga sa Leviticus 26:18, at kung hindi pa rin kayong makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Grabe, no? So panahon po nung ganun ang Diyos. Kasi bakit? Banal po siyang Diyos, mabuti siyang Diyos, hindi niya tinotolerate ang mga kasalanan. Hindi pwede yun. Kaya mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, hindi niya pwede makita yung anak niya nagdudusa dahil sa kasalanan, dahil may ginagawang masama, didisiplinahin niya dahil mahal niya.
Doon po, ibig sabihin, ng pagdidisiplina, may kaibat po itong kaparusahan. Sino ba nakaranas na gano'n nung kabataan niya? Di ba, may nagawa kang kasalanan. May disiplinang ginagawa ang iyong magulang. Hindi pwedeng hindi. Ngayon, di ba, ang kalaban ng mga magulang sa mga anak, cellphone eh. Kaya pag tinanggal mo yung cellphone, parang tinanggal mo ng buhay yung anak mo. Tama? O, di ba, may nangingiti magulang eh. Sa panahon namin, wala pang cellphone. Ang cellphone namin, yung lata may tali. Yung nakaranas ng ganun. Di ba? Yung lata, tapos tatalian mo, kakaharigan na kayo nun. Hindi naman kami mayaman, wala kaming telepono nun. Kaya nauso nun ng chismis. Pero hindi chismis ang tawag dun eh. Hontahan, kumbaga sana, mga nasa kanto-kanto lang. Ngayon, grabe na eh. Kaya ang disiplina ngayon, pag disiplinahin mo, mo, tanggalan mo ng cellphone yan, naku, laking disiplina sa kanila yun. Pero ano ba sinasabi dito? Meron kasi tayong ginagawa. Ang disiplina, ipagpaparusa, lahat ito ay para itama tayo. Amen? Kaya magulang, tinatama eh. Ang kanyang anak, kaya dinidisiplina kasi may ginagawang hindi maganda. Ganon din ang ating Panginoon. Kapag tayo dinidisiplina, ibig sabihin, may itinatama sa atin ng Diyos. Naniniwala kayo, mahal kayo ng Diyos? Amen? Sino naniniwala ang anak kayo ng Diyos? Kaya nga dinidisiplina tayo eh. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga mga magulang, kapag tayo nagdidisiplina para itama ang ating mga anak. Amen? Dahil mahal natin ang ating mga anak. Ayun po ang mensahin po ng ating Panginoon ngayong umaga. Pagmamahal sa pamamagitan ng disiplina o love through discipline. May pag-ibig po sa disiplina. Ano po sinasabi sa Hebreo 12:5-6? Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Sino ang anak ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Amen. Sabi dito, anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Kaya pinataas ko po, sino ba yung mga anak ng Diyos eh? Di ba? Taasan tayong lahat. Ibig sabihin, we are ready to discipline. Lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos, dinidisiplina niya tayo, ayaw niya na may mangyaring masama sa inyo. Yun ang Panginoon, dahil yun ay mahal tayo. Ano sabi dito? Sabi, dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Pag alam mo, mahal ka ng Diyos at may sinasabi sa'yo, baguhin mo yan, tanggalin mo yan kasi hindi masama yan. Gawin mo na. Kasi may darating ng pagkakataon, minsan, matigas ang ulo natin. Ilang beses na tayo sinasaway, may ginagamitan Diyos, minsan, di ba? Leader natin, yung mensahe ng Diyos. Minsan ako, minsan yung kapitbahay mo, katabi mo, may sinasabi, ay, tanggalin mo na yan. Dahil hindi maganda yan. O, di ba? Nire-rebuke tayo. At pag hindi po tayo sumunod doon, may disiplina po nangyayari. Gaya ng mga anak eh. Kaya minsan, napupuno ang ating mga magulang kasi ilang beses sinasabi sa'yo, hindi ka nakikinig. Yun, kailangan mo lang anuhan ng disiplina kasi hindi papayag ang magulang na mapahamak ang kanyang mga anak. Amen? Sinong gusto nito mga magulang na ang anak mo mapapahamak? Di ba, mahal mo eh. Kaya nga dinidisiplina mo. Ganon din ang ating Panginoon. Kapag po tayo dinidisiplina, dahil mahal tayo, ayaw niya na mapunta tayo sa paghihirap, ayaw niya tayo mapahamak at magdusa at dumating sa kalungkutan kung saan magsisisi ka talaga. Kaya nga dinidisiplina tayo ng Panginoon. Ito'y disenyo ng Diyos upang itama ang katangian ng mga anak niya. Kasi anak tayo ng Diyos, dapat yung katangian ng Diyos, yun ang po ang nakikita sa atin. Kaya yun mo po ang ginagawa ng Diyos, dinidisiplina tayo upang yung ating katangian mapunta sa katangian ng Diyos. Itama tayo yung kabanalan sa paggawa na mabuti, patungo dun sa kabanalan, mapupunta sapagkat dinidisiplina tayo ng Diyos. Ganon din sa ating mga anak. Kaya tayo po'y nagdidisiplina kasi alam natin na hindi ito magbibigay sa magandang buhay. Sa tama, hindi sa may tama. Puro tama na lang. Di ba? Ganon po yun. Dapat naiunawaan natin na sa pagiging Kristiyano, yung disiplina po, hindi po kinakansila yung pag-ibig, kundi ipinapakita yung pag-ibig. Amen? Kaya mga magulang, dinidisiplina natin kasi ipinapakita natin yung pag-ibig natin sa ating mga anak. Lalong-lalo na po ang ating Panginoon. Bakit? Kung ang Panginoon mo'y mabuti,
banal, magdidisiplina sa iyo, hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, hindi ka magpapadisiplina? Magpapadisiplina ka. Dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Ayan yung message natin last week, di ba? Kung alam mo, mahal ka ng Diyos, susunod ka. May kakampi ka eh. Ganon din, pag alam mo, mahal ka ng Diyos, dinidisiplina ka niya, kailangan mo magtiis sa disiplina. Kasi po, hindi po madali ang madisiplina. Sino po nakaranas ng disiplinahin na medyo mabigat? Di ba? Hindi madali. Kaya ano po sinasabi sa Hebreo 12:7, tiisin niyong lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuring niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Lahat po tayo, anak ako, lahat po tayo anak ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po tayo dinidisiplina ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi mahal tayo eh. Ayun po ang kagandahan sa Panginoon. At isa sa pagdidisiplina ginagawa niya yung salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga po na nagbabasa ng salita ng Diyos eh. Hindi naman tayo everyday nakikita-kita. Hindi naman pwede kayo araw-araw pagsabihan ko kayo. Ano? Ang salita po ng Diyos, ano po sabi sa pangalawang Timoteo 3:16? Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, anak, mali ang ginagawa mo. Tigilan mo yan. O, di ba? O, sinasabi niya, huwag ka magbisyo, anak, kasi hindi makakabuti sa iyan. Ayaw pa rin. Kaya hanggang sa dumating sa point na magkasakit na, sinasabi na sa iyo, sa pulpito, sinasabi na, mga kabataan, ayaw pa rin makinig hanggang sa may dumating sa point na may nangyari na. Meron po sa Bible, isi-share ko po, kilala niyo si David. Baka hindi niyo pa rin kilala. Yung tumalo kay, sino nakalaban ni David? Akala ko, nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Kay Goliath, ayan, alam niyo po ba si David, siya po ay a man after my own heart, sabi po ng Panginoon. Sabi po sa Acts 32:22, sabi dito, God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Malapit yan sa puso ng Diyos. Pero, nakatanggap pa rin ng disiplina ng Diyos. Malapit na to sa puso ng Diyos, ha? May nagawang hindi maganda eh. Kaya sabi ko sa inyo, kahit po tayo anak ng Diyos, pero pag po tayo nakakagawa ng hindi maganda at tinutuwid niya tayo, didisiplinahin ka ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi yun. Alam niyo po ba istorya ni David? I-recall lang natin. Si David po ay hari at maraming tagumpay siyang binigay ng Diyos sa kanya. Ganon siya katagumpay. Kahit hindi na siya sumama doon sa labanan, pinagtatagumpay siya ng Panginoon. Ang problema, eto na. Hindi siya sumama sa labanan. Tambay siya, lalakad-lakad. Nakita niya sa Bethsheba. Alam niyo na, ang damit, tapos maliligo. Nakita niya, nabighan si David. Inasawa niya, may asawa yun. Si Uriah. Ito pa mabigat. Hindi pa rin tumigil si David. Ito nga sabi ko siya, pagdidisiplina ng Diyos, ganyan tayo eh. Nabuntis si Bathsheba. Paano na? Yung asawa niya yung nasa battle, hindi po pwede mangyari yun. Sino makakabuntis kay Bathsheba? Yung asawa mo na doon sa labanan. Ito pa ginawa ni David. Tawag mo si Uriah. Tinawag niya. Uriah, pagod na pagod ka, sabi ni Haring David, pagod na pagod ka sa labanan. Puntahan mo yung asawa mo, sipingan mo. Galing talaga ni David, ano? Ganon talaga umiisip si David para hindi mapunta sa kanya yung sisi na nabuntis. Nabuntis, di ba tinabihan mo? Ganon eh. Sabi ni Uriah, Hari, hindi po pwede yung Haring David. Ang mga kasamahan ko lumalaban, ako magpapakasaya. To make the story short, hindi po sinipingan ni Uriah. Ang ginawa na lang ni David, ganon ba? O sige, ganito na lang. Punta mo si Uriah, lagay mo sa unahan, sa front battle. Nilagay ni Uriah, ni Haring David si Uriah doon sa harapan, doon, napatay si Uriah. Yun na ang nangyari. Kaso, sabi ni Lord, David, malapit ka pa naman sa puso ko, pero didisiplinahin kita. Bakit? May ginagawa kang hindi maganda. Yun po ang ginawa
ni ating Panginoon kay Prophet Nathaniel. Kinausap siya ni Nathaniel. Sabi niya, David, may pinaliwanag siya isa pang parables na kakala niya hindi sa kanya. Pero sabi ni Nathaniel, ikaw yung tinuturo ng Diyos. Anong nangyari? Ito po yung nangyari. Paano tumugon si David sa pagdidisiplina ng Diyos? Kasi alam niyo bakit mahalaga? Kasi lahat tayo makakamit ng disiplina. Amen? Lahat naman tayo nagkakasala. Wala naman perfecto. Sino yung perfecto dito? O, di ba? Anong pangalan perfecto? Wala rin dito. Wala rin, di ba? Oh. Kaya, under pa rin tayo sa discipline eh. Pero ang tanong, paano ka tutugon dun sa disiplina ng Diyos? Kaya unang-unang sinabi dito, tumugon ng tama sa disiplina. Yun ang unang ginawa ni David. Yung siya ay alam na niya na wala akong maitatago kay Lord. Wala. At mahal ako ng Panginoon, malapit ako sa puso ng Diyos at doon naramdaman ni David na mahal siya ng Diyos. Bakit? Dinisiplina siya eh. Kung di siya mahal ng Diyos, bahala ka na, David. Bahala ka na sa buhay mo. Pinagtagumpay kita eh. Tapos ganun-ganun ang gagawin mo. O ano po yung tinugon ni David dito? Ito ang tama, sabi din sa pangalawang Samuel 12:13. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Ito ang tugon ni David. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka na mamamatay sa kasalanan ginawa mo. At anong tugon ni David? Maganda. Lord, nagkamali ako. Nagkasala ako sa iyo. Pero madalas sa atin, pag tayo itinutuwid ng Diyos, anong ginagawa natin? Nagagalit tayo, tama? Hindi naman ako umanan eh. Kasi, si Bathsheba kasi, di ko naman kasalanan yan. Dumaan eh. Kasalanan ko ba yun? Nasa harian ako, lalakad ako, bigla nang nagdaan siya na maganda yung suot niya, dapat maliligo. Siya may kasalanan. Tama? Pero sa David, hindi. Nagkasala ako, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Wala nang turo-turo. Pag tayo dinidisiplina ng Diyos, anong ginagawa natin? Kasi, ang dami natin, kasi siya. Hindi. Kapag ikay dinidisiplina ng Diyos, wala nang turuan. Aminin mo, Lord, patawarin niyo po ako. Ako po yung nagkasala. Yun ang tamang pagtugon. Minsan, sinisisi pa natin ng Diyos. Kasi, Lord, kung di mo naman sana ginawa ng di wala nang problema. Dapat ang pagtugon natin sa disiplina tama. Unang-una, pagpapakumbaba. Paghihingi ng tawad sa harapan ng Diyos. Wala nang nagtuturong sisihan. Di ba mga kabataan ganyan? Pag dinidisiplina kayo ng magulang, anong ginagawa nyo? Kasi si daddy, kasi si mommy, kasi si ganyan eh. Sino gumawa? Di ba tayo? Kayo? Wala nang sisihan. Gawin natin, yung pagtugon natin sa disiplina, tama. Lord, patawarin mo. Ganun din mga anak. Daddy, mami, patawarin mo ako, may nagawa akong. Ganun, wala nang sisihan. Yun ang tamang pagtugon. Kasi bakit? Minsan, hindi tayo nagiging maingat, binabaliwala natin. Lalo ng mga anak, sasabihin mo, papasok ng kwarto yan, sarado. Sino nakaka-relate? Tawagin mong kumain, anak, kakain na, ayaw kong kumain. Mamataas pa. Di ba yung tamang pagtugon? Sa atin sa Panginoon, pag tayo dinidisiplina, Lord, ayoko na magsimba. Ayoko na mag-temple group. Ayoko na makausap si pastor. Sinasabi niya sa akin yung patama sa akin yun. Ayoko na makinig kay pastor. Parang ako pinagsasabihan. Sino nakaka-relate? Di ba, ganon? Ako ganon. Pag ako gumagawa ng mensahe, sa akin pinatutumbok ni Lord eh. Lord, parang lalo sa susunod na mensahe ng Panginoon, parang ayoko, pero sabi ni Lord, gawin mo yan. Kasi parang, tatamaan ako dito, Lord. May tama yung mensahe mo sa akin. Pero hindi, bakit? Tumugon tayo ng tama kasi mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Amen? Ayaw ng anak niya, ang mga anak niya ay mapahamak. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagsusumamo na disiplinahin tayo, hindi para pahirapan ka, hindi para masaktan ka, kundi para maituwid ka upang sa pagkakataon na tumagal ang buhay mo, hindi ka mapahamak. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung ang pag-ibig ng Diyos hindi ganun, wala tayo napahamak kasi hindi nga tayo perfecto eh. Magkakasala pa rin tayo pero dinidisiplina tayo ng Panginoon upang alin? Hindi tayo maparusahan. Sabi po sa 2 Samuel 12:14, pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ang mga kalaban ng Panginoon na lapastanganin siya. Kaya
siguradong mamamatay ang anak mo. Hindi namatay si David. Yan ang kagandahan dahil malapit siya sa puso. Pero yung anak ni David kay Bathsheba, yun ang namatay. Bakit? Ano pinakikita sa atin dito? Kaya ganun na lamang ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin lahat. Kasi darating hahantong na merong kaparusahan na kung saan dadaan sa kamatayan. Kaya maaga pa lang, dinidisiplina ka na ng magulang mo, dinidisiplina ka na ng Diyos, tumugon ka na ng tama. Kasi once, ano nangyari kay David, di ba? Inasawa niya si Bathsheba. Dumating sa point pa, pinahaba pa, nabuntis niya pa. Ang nangyari pa, gusto pa niya ipapatay, ipaako yung anak niya kay Uriah. Sipingan mo, hindi nangyari. Hindi niyo nakikita yung pag-ano ng paggawa ng kasalanan? Kaya, dapat na inano na siya ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, hintayin ko pa, baka malaman, nagsisi siya. Hindi. Kaya dumating sa point, yung disiplina ng Panginoon, dumating sa may kaparusahan. Because of disobedient. Yun po ang nangyari. Eh, madalas tayo, pag sinusaway ka na ng Panginoon, ng mga leader mo, ng magulang mo, huwag mo nang pahabain. Bakit? Magiging malaki ang damage niyan. Yun pa hindi naintindihan ng mga anak, magiging tayong lahat. Akala natin, pag tayo nag-disobey, tayo lang ang nasasaktan. Tama? Hindi mo alam, pati yung paligid mo, nasasaktan na. Yun nangyari kay David. Si David ang nagkasala, pero ang nag-suffer anak niya. Ang kagandahan lang sa anak niya, bata pa, mapupunta ng langit yun eh. Wala pang accountability. Alam ng Diyos yun. Kaya nung siya ay tumugon, ito pa yung naging tugon ni David, buong puso siyang tumugon. Ito yung maganda, yung tamang pagtugon, buong puso na pagsisisi. Ano po sabi sa Salmo 32:4-5? Si David po ang sumulat. Mula nang po siya yung nagkamali ng ganito, siya po ang author ng Psalm o Salmo. Ito po sinabi niya, araw-gabi, hirap na hirap ako. Dahil sa tindi ng iyong pagdidisiplina sa akin. Sabi sa inyo, hindi madali eh. Nawalan na ako ng lakas, tulad na natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Ano kagandahan po dito? Yung ating pong disobedient, yung ating paggawa ng hindi maganda, hindi po yan magiging masaya buhay mo. Sabi nga ni David dito, hirap na hirap ako. Sino po dito gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan na tuwang-tuwa pa? Baka sa umpisa lang yun, pero dating panahon, day by day, mahihirapan ka na. Ganyan na nangyari kay David. Sabi, natuyong tubig sa panahon ng para kang, yung tuyot na tuyot, yung parang pagod na pagod. Alam niyo po ba ang paggawa ng kasalanan, yung disobedient kay Lord? Nakakapagod po yan. Naranasan ko po yan. Dahil panahon mo ako po ay disobedient kay Lord. Parang ang buhay ko, parang naghahanap ako lagi ng kasiyahan pero hindi ko matagpuan. Because of disobedient. Yung tinutuwid ka na ni Lord pero hindi ayaw mo magpatuwid. Di ba ilang beses ko po sinasabi sa inyo? Ilang beses na po ako na-aksidente sa motor. 4. Ang tigas sa ulo ko, no? Kasi nga may plano ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos eh. Huwag kang dumating sa point, yun na nga. Yun nangyari na po. Kaya wag po tayong umiwas sa disiplina. Pag dinidisiplina ka, matuwa ka. Pastor, parang ang labo na. Didisiplinahin ka tapos matutuwa ka pa. Bakit? Kasi alam mo, tinutuwid ka ng Diyos. Alam mo, tinutuwid ka ng magulang mo. Kaya hindi po pwede na umiwas ka sa disiplina. Bakit? Ayaw ka mapahamak ng magulang mo. Ayaw ka mapahamak ng ating Panginoon. Tanggapin mo yung baliwalain. Kasi pag binaliwala mo yan, binaliwala mo ang karunungan at pagmamahal ng Diyos. Amen? Kaya yung mga anak, pag dinidisiplina kayo, galit na galit sila, di ba? Nakikipag-away pa eh. Pero hindi nyo alam, ang tinatapon nyo, pag-ibig, pagmamahal ng iyong magulang. Yung karunungan mula sa Diyos. Kaya mapalad yung mga anak dito na mga magulang nila ay may relasyon sa Panginoon. Pakitaas yung mga magulang na narito. Pakitaas. Praise God. Bakit? Tinuturo sa inyo, hindi naman turo ng sanlibutan eh. Kundi ng katotohanan. Yan ang magpapalaya. Di ba sabi sa Timoteo? Magtutuwid ng pamumuhay. Para magkaroon tayo ng magandang buhay. Sa pamamagitan ng disiplina. Kaya wag po tayong umiwas sa disiplina ng Diyos. Tumugon sa disiplina ng may pagmamahal. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga bata, sinasabihan ko na kayo, at kayo dinidisiplina ng magulang nyo,
huwag kayong, di ba, minsan nagre-rebelde pa. Minsan may iba pa, lumalayas. Nakakalungkot, ano? Minsan, gumagawa sila ng mga bagay because akala nila, hindi na ako mahal ni daddy, ni mommy. Bakit? Kasi dinidisiplina ako ng ganito. Aalis. Pupunta sa doon sa kaibigan, sa barkada, yung pupunta na barkada. Ganyan po nangyayari ngayon. Nakakalungkot. Okay, gawin natin sa maboboting usapan, nag-inuman. Mga lasing na, ano nangyari? Babae yung umalis. Di na-rape siya. Dahil hindi niya tinanggap ito na may pagmamahal. Kaya nga tayo dinidisipline ng Diyos dahil mahal tayo. Kaya suklian natin ito ng pagmamahal. Even sa ating mga magulang. Pag kayo dinidisiplina ng magulang nyo, suklian nyo ito ng pagmamahal. Huwag na yung magre-rebelde pa. Huwag na tayo magiging mapagmataas pa. Lalong-lala na po sa Panginoon. Ano po sabi sa Kawikaan 3:11-12? Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon. Ano sabi? Huwag mong mamasamain upang ituwid ang iyong pag-uugali. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang minamahal. Inulit na naman. Kaya itinutuwid tayo ng Diyos kasi mahal tayo ng Diyos. Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Kasi nga masaya ang Diyos kapag tayo sumusunod sa Kanya. At kinalulugdan tayong lahat ng Diyos. Kapag tayo po hindi sumusunod sa Kanyang disiplina, kapag hindi po tayo tumutugon sa Kanyang pagsaway, sa tingin niya matutuwa si Lord? Makikita niya magsasuffer tayong lahat eh. Alam niya na lahat tayo mapapahamak. At ayaw niya yun. Lalong-lalo na mapunta tayo sa dagatang abot sa kapurasan. Ayaw po niya yun. Kaya ngayon pa lang, magpadisiplina na tayo. Huwag na natin tanggapin ito bilang isang parusa na hindi na ako mahal ng Diyos, kundi pinaparusahan ka dahil sa hindi mo pagsunod, pero para itama ang iyong buhay, para ituwid ito. Bakit? Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Ganun din sa ating mga anak dito, mga may magulang. Dapat gawin po natin lagi ito na may pagmamahal. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, kaya nga tayo dinidisiplina. At sa pamamagitan nito, sabi, kinalulugdan. Alam niyo po mga anak, hindi po natutuwa ang ating mga magulang pag tayo dinidisiplina. Habang dinidisiplina ka, tawa ng tawa. Nasasaktan yan. Tama mga magulang? Tama? Pag nagdidisiplina kayo, akala nyo ba natutuwa yung mga magulang? Hindi. Nalulungkot sila. Ganon din ang ating Panginoon. Akala nyo ba pag tayo dinidisiplina ng ating Panginoon, tinutuwid tayo, masaya-saya, hindi, nalulungkot siya kasi alam niya yung disiplina, meron itong kapalit na pagtitiis at paghihirap. At ayaw niya mangyari, pero kailangan gawin para ituwid tayo, itama, upang magbunga ng matuwid at maayos na pamumuhay. Kaya yun ay pag-ibig sa atin. Love through discipline. Ang liwanag naman po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi magtaka kayo, lalo ng mga anak. Pag kayo pinabayaan na lang sa ginagawa nyo hindi maganda, doon na kayo mag-isip. Hindi na kayo mahal ng magulang nyo, wala nang paki sa inyo. Ang Diyos ganun din eh. Kaya lagi tayong sinasabihin, sa salita niya, sa sermon, hindi yung patama sa atin, kundi pagtutuwid po sa atin lahat yon. Kasi lahat po tayo nangangailangan pa rin. Hanggat po tayo nandito, wala pong perpektong tao, lahat po tayo nagkakamali. Di ba? Pakitasan dito yung hindi nagkakamali. Wala makataas, di ba? Kasi totoo yun eh. Kaya nga doon sa kanta natin, hindi ba? Hanggat buhay tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Totoo po yun. Kaya hanggat nandito tayo, nandun pa rin tayo, patuloy pa rin tayo, dinidisiplina ng Panginoon. Upang hanggang sa pagdating niya, ay maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpadisiplina ka. Magpadisiplina ka. Huwag mong masamain. Palitan mo to na may pagmamahal. Hindi lang po sa mga may anak dito, kundi po sa atin lahat. Kasi tayo, dinidisiplina tayo lahat ng Diyos eh. Ano po ang katotohanan? Di ba? Pag tayo may, ayoko na. Umaayaw na tayo, binabaliwala natin. Bakit po ba mahalaga na tayo po ay tumugon tayo ng tama doon sa disiplina? Kasi po, ito po ay merong magandang resulta. Resulta sa pamamagitan ng disiplina. Ano po sa Kawikaan 22:6? Ituro sa bata ang tamang pag-uugali. Hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ano po ba resulta? Kaya bata pa lang tinuturuan mo. Bakit? Para hanggang doon sa paglaki niya, madala niya to eh. Yun ang resulta noon. Na
Di mo na, may kasabihan nga, di ba? Kapag may sungay na yan, mahirap nang itama. Pag matanda na, ang hirap nang itama yan. Tama ba? Di ba? Hirap na pag mahirap na, lalo sa mga sa athlete po. Kaya maaga pala nagtuturo na sila sa bata kasi teachable sila. Madali silang turuan. Sa mga athlete po, sa mga basketball, sa lahat po ng mga sports, gusto nila bata pa lang tinuturuan na. Kasi teachable sila, madaling turuan. Kaya ito ba sinasabi rin sa atin, may karunungan. Ang resulta nito, pag bata pa lang, dinidisiplina mo na, dadalhin niya yan hanggang sa paglaki. Pero ang disiplina dapat godly character. Hindi po ito yung disiplina na nakikita natin. Di ba, may kanta pa nga, ang lumaki sa sinturon. May kanta na nakalimutan ko na. Ang batang lumaki sa sinturon, hindi na lalaking mahinahon. Di ba, may kanta na, tama? Kasi madalas tayo ganun Pero sinasabi rin po sa Bible na may pagpalo rin. Pero hindi ito maglilid sa kamatayan. Kasi po, minsan yung pagpalo, hindi tayo nakikreate ng love kundi hate. Kasi violence po. Ako po, napalo ko na po anak ko. May ginawa siya, napalo ko po yan. Napalo din ako ng magulang ko. Pero it doesn't mean na wala yung pag-ibig. Baka hindi nakikreate, kasi minsan po may magulang na yung pagpalo talagang lalatay Diba, yung nakaranas dito, yung pinalo sa'yo, walis tambol, lumatay dito. Hindi na wala. Walis tingting, ganun din Bakit Naalala ko yung kwento ni Pastor, yung kanyang anak, papaluin, naglagay dito ng karton Alam nung, naglagay, kaya nung pinapalo daw yung kapatid niya, walang kaimik-imik. Paano? Hindi nararamdaman yung sakit Hindi niya alam. Nalaman nung tatay, tanggalin mo yung karton. Unbis na 5 lang, ginawan 10 daw ang hataw, di latay talaga. Pero hindi, bilang Kristiyano, hindi na natin ini-impose yung violence masyado. Pero hindi ko masasabi, huwag yung paluin, kasi biblically mayroon po doon. Pagdidisiplin. Pero yung palo na yun, malalaman niya kung ano yung nagawa ng pagkakamali. Kasi madalas po, palo tayo ng palo. Ay tinanong, ano po ang kasalanan ko? Basta, may ginawa ka, Hindi nila alam May natutunan? Wala. Natutunan, hatred, violence. Pero po, yung resulta ng pamamagitan ng disiplina mula sa Diyos at sa ating mga godly na maka-Diyos na magulang, ito po yung magdadala sa mabuti patungo sa kabanalan. Kasi alam mo, ang Diyos, nagdidisiplina sa yung mabuting Diyos, hindi siya nagkakamali. Yan po ay pinaka-resulta ng pagmamahal sa atin ng Diyos, yung disiplina Ganun po yun. Example na po doon yun yung buhay ko Lagi ko po sinasabi ko sa inyo, bakit po? Kung ako po ay hindi na disiplina, hindi po ako nakatayo dito ngayon. Sino po dito yung may tapang na itaas ang kamay na dati may bisyo siya? Pakitaas ang kamay. Walang may tapang sa inyo. Puro mga godly pala kayo, noon Ako po, di ba? Tayo yung may mga bisyo, yung mga lalaki. Sample ko po. Hindi po ganun kadali. Bakit po? Kasi po, nung time ako yung binata pa, may bisyo na ako. Umiinom na ako. Tapos, hanggang may asawa ko, umiinom ako. Nung ako po ay napunta sa church na rito, sabi ni Pastor, tigilan mo na yan. Hindi po pwede may bisyo. Sabi ni Panginoon yan madali? Mahirap? Di ba? Sabi ko sa asawa ko minsan, bago tayo magkakilala, bisyo na to. Dapat alam mo yun. Gano'n, di ba? Bago tayo nakilala ko na yung bisyo ko. Hindi siya madali. Pero sa disiplina, natanggal na bago. At nandito po ako ginagamit ng Panginoon. Para living testimony na sa disiplina, nababago ng Diyos ang tao. Amen? Amen. Kaya nga, yung pag kayo may mga problema sa atin, padisiplina tayo. Kasi yun ang bottom line kasi nun para baguhin tayo ng Diyos. Upang mabago tayo. Kaya po yung naging resulta nito ng disiplina sa akin na ginamit si Pastor Mike. Nandito po ako sa harapan ninyo. Isang testimony sa inyo na product po ako ng disiplina ng Diyos ni Pastor Mike. Kasi po, kung di po ako nakinig, baka sumalangit nawa na rin ako. Kasi marami po akong barkada na maraming bisyo. At sabi ko sa inyo, ilang beses po ako nadidisgrasya sa motor kung di ako nagpadisiplina, hindi ako tumigil, baka yung 5, 6, sumalangit nawa. Ako, yung po katotohanan. Kaya nga po tayo dinidisiplina ng Diyos kasi nga ayaw niya na mahatong tayo doon sa pagsisisihan natin na wala ng balikan.
Ganun po kayo mga kabataan, I-encourage you. Pag kayo dinidisiplina ng iyong magulang, dahil po yun, gusto kayong mabago, hindi para pahirapan kayo. Kundi para itama. Lalong-lalo na po yung sinasabi ng iyong magulang galing sa salita ng Diyos. Magalak kayo. Hindi lahat po ng magulang sasabi ng galing sa salita ng Diyos. Maraming disiplina ng galing sa mundo, may tama. Hindi magandang pagdidisiplina, walang kalakip na pag-ibig. Kaya pag ang disiplina ng gagaling sa Panginoon, lagi may pag-ibig, hindi nawawala ang pag-ibig. Kaya ganun na lamang, di ba? Siguro sa atin dito, bago na bago, ilang years eh. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi siya madaling, tapos na yan, tapusin na natin to. Yung tao nga, kunin ko na kaya to. Hindi ganun eh. Yung disiplina niya hanggang dumating sa point, ma-realize natin nang bibigay yon ng alin? Mabuti at may kabanalan. Ano po sabi dito sa Hebreo 12:10? Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi lahat ng ama, lalo dito sa mundo, yung disiplina nila tama. Di ba? Example ko nga sa inyo, yung disiplina ng military. Sa tingin nyo, tama? Violence eh. Ano sabi po dito? Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo na gaya niya. Yun po ang nangyayari. Dahil dinidisiplina tayo ng Panginoon, yung ating identity, pilit na ibinabalik ng Diyos katulad sa Kanya. Kaya po tayo nagkakaroon ng disiplina kasi yung ating identity, yung ating pagkakakilanlan, nawawala na, lumalayo na doon sa identity ng Panginoon. Di ba naniniwala kayo na kawangis nyo ang Panginoon? Amen. Kaya yun ang ibinabalik ng Panginoon eh. Kaya yung namatay si Kristo, yung identity natin muli na ibalik sa pamamagitan ni Jesus. Na dati tayong kaaway, ngayon kaibigan, ngayon anak tayo ng Diyos, ngayon tayo mamamayan ng Diyos, kaya dapat tayong sumusunod sa Kanya. At yun, sa pamamagitan ng disiplina, ibinabalik tayo ng Panginoon doon sa ating pagkakilanlan. Kaya nga may disiplina, anak-anak, hindi ka yan. Ito identity mo, dito ka. Diba? Napapansin niyo yun? Ganun ang Panginoon. Dadala tayo para sa mabuti patungo sa may kabanalan. Kasi madalas po, kaya nga dito, kung ama nyo tinuturing nyo dito na mabuti, hindi pa mabuti yan eh. Kasi nagkakamali din yan. Ang Diyos natin na mabuti na hindi nagkakamali, nagdidisiplina sa'yo, hindi ka tatanggap ng disiplina. Alam mo, ang disiplina niya ay patungo sa kabutihan na may kabanalan. Yun ang maganda eh. Kapag ang Diyos ang dumidisiplina sa'yo, lalo na ang yung maguli ay godly, sumunod ka. Hindi nga ililihis ng disiplina. Hindi ka niya ilalayo ng disiplina kung saan hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kasi nga sabi ko sa inyo, marami akong kilalang mga magulang, ang disiplina nila malayong malayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Walang pagmamahal. Di ba? Hindi mo ba alam? Tatay mo ako. Ako, magulang mo. Magpalit tayo ng pangalan. Right? Sino nakaka-relate ng ganon? Magpalit na lang tayo. Ako magulang, ikaw ang anak. Minsan, pinalalayas pa. Nung lumayas, hahanapin mo. Tama? Ikaw na nga hindi mapakali. Kasi nga yung decision, hindi ang disiplina, hindi galing sa Diyos. Minsan, akala natin yun ang tama, pero may tama. Kasi yung pagmamahal na may disiplina, yun ay patungo saan? Sa ikabubuti at kabanalan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi kung hindi galing sa Diyos yun, ano ka ba para sa paningin ng Diyos? Hindi ka kakawalan. Kaya maging mabuting Diyos at banalang Diyos kahit wala tayong lahat eh. Tama? Kaya naman gawin ni Lord yun eh. Pero dahil mabuti sa punong-puno ng pag-ibig, ba tayo pinagtsatsagaan ng Diyos na disiplinahin? Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Wag mo akong tulugan. Baka nagpe-pray yan. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga tayo dinidisiplina ng mabuti at nagre-resulta ito ng mabuti at may kabanalan. Ang resulta ng disiplina ay may matuwid na pamumuhay. Sabi po sa Hebreo 12:11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Yan naman ang katotohanan, tama? Pag dinidisiplina ka, hindi naman may dinidisiplina ba na natutuwa? Hindi. Ngunit ibubunga naman ito sa bandang huli ay mapayapa at matuwid na pamumuhay.
Naalala ko yung binasang verse dito kay David, kung bakit nagalit ang Panginoon kay David. Nung siya'y gumawa ng hindi maganda, ano sabi ni Lord? Mabibigyan nyo ng kalapastanganan ng pangalan ko dahil sa ginawa mo, David. Dahil alam nila na ikaw, pinili ko, magtagumpay ka, lahat ng laban mo, pinagtagumpay ko. Pero nalaman nila, nilapastangan mo yung pangalan ko. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi nyo napapansin? Minsan nasasabi sa akin, born again ka pa naman, pag ganyan ka. Sa tingin nyo, sino nalalapastangan? Hindi naman kayo eh. Ang Panginoon eh. Sa atin lahat eh. Kaya ang testimony natin, maingat dapat tayo. Kasi minsan hindi natin pinahahalagahan ito. Kaya minsan nasasabihin, nakakalungkot, Kristiyano ka pa naman. Ba't ganyan ka? Kaya pag tinutuwid ka, patuwid ka. Kasi ang pagtutuwid, may epekto ito sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit? Gusto ng Panginoon maging matuwid ang pamumuhay mo sa pamamagitan po ng disiplina. Kaya pag tayo hindi din nagpapadisiplina, naapektuhan ang pangalan ng Panginoon. Pag pinagtaas ko kayo, sino mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Ulitin ko, kasi inuulit ko lang para maging klaro lang po sa atin lahat. Bakit kaya? Ba't lagi ko pinauulit? Kasi po, pag alam mo, inangkin mo na anak ka ng Diyos, dapat makita sa iyo yung katangian ng ama mo sa iyo. Tama? Kaya ngayon, yun ang ibig sabihin ng disiplina sa atin eh. Kasi binabalik tayo doon sa katangian niya na meron siya. Kasi lumalayo tayo, nawawala. Kung anak ka ng Diyos, dapat nakikita sa iyo yung katangian na yun. At minsan, hindi nawawala yun. Kaya dinidisiplina tayo, sinasaway tayo, maging din sa ating mga magulang, mga anak. Dinidisiplina kayo kasi, anak, hindi ko ugalihan. Dito ka. Di ba? Ano na nang sasabihin sa iyo? Madalas, mayroon pang ganito, di ba? Huwag mong bibigyan ng kahihiyan ang apelyido ko. Lalo yung mga tatay. Kasi naranasan ko po sa tatay ko yan. Sabi ng tatay ko, anak, pag gagawa ka ng kalokohan, huwag mong dudumihan ang apelyido natin. Di ba? Ganun eh. Ganun din po sa ating Panginoon. Ang resulta ng pagdidisiplina sa atin ng Panginoon, yung matuwid na pamumuhay. Kaya maganda po ang dinidisiplina. Kasi pag tayo nagpagdisiplina, matuwid ang pamumuhay mo, sino ang napapapurihan sa buhay mo? Ang Panginoon. Amen? Lalong marami ang maaakit. Ay, talaga, punta ako sa iyo, sister. Bakit? Nakita ko sa iyo si Lord. Hindi mo, sabi nga doon sa verse ng nakaraan, di ba? Hindi man lang natin nakikita ating Panginoon. Pag sumasa iyo ang Panginoon, para nang nakita sa iyo ang ating Panginoon. Bakit? Sa nagmamahal at matuwid kuwang namumuhay sa pamamagitan ng disiplina. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya matuwid na pamumuhay, yan po ay epekto ng ating disiplina. Kaya po natin patigasin ang ating puso. Lahat po tayo prone po dyan. Ano po ang dapat po natin gawin? Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo kailangan ng disiplina. Ano po sinabi dito sa Hebreo? Dito po ako magtatapos sa verse na ito. Ito po sana ito po yung dahilan upang tayo magpadisiplina pag tayo po itinatama. Huwag po nating baliwalain. Ano po sabi dito sa Hebreo 3:15? Gaya nga na nabanggit sa kasulatan, kung marinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, ito yung pagdidisiplina niya. Huwag niyo patigasin ang puso niyo tulad ng ginagawa noon ng mga ninuno niyo na naghihimagsik sila laban sa Diyos. Ano po nagpapatigas sa puso ng tao? Disobedient. Ayaw sumunod sa Diyos. Pag ayaw mo sumunod sa Diyos, kaparusahan ng kapit niyan. Naalala niyo si Paraon, yung kay Moses? Naalala niyo po yon? Diba sabi ng Panginoon doon, hindi susunod sa akin niya dahil pinatigas ko yung puso niya. Kaya minsan ayaw na natin ng disiplina. Bakit? Kasi bulag na tayo sa katotohanan, matigas na yung puso natin eh. Kaya anong saway sa'yo ng magulang mo? Anong saway sa'yo ng ating Panginoon? Baliwala. Bakit? May hardened heart ka na. Kaya sa Book of Ezekiel, sabi dun, binigyan ko kayo ng pusong laman, hindi ng pusong bato. Ng pusong masunurin. Hindi disobedient heart. Kaya pag tayo po ay dinidisiplina ng iyong mga magulang, sino mo dito ang mga kabataan, pakitaas ng kamay. Gusto ko na i-welcome kayo. Pakitaas ang kamay ng mga kabataan. Bataan nyo itaas. Hindi ko naman kayo. Nagalit. Pakitaas lang po. I-recognize ko lang po kayo. Pakitaas lang mataas. Ayan, pataas nyo. Huwag nyo nang patigasin ang puso ninyo. At tayong mga magulang, tayong lahat. Alam nyo, kayo lang, pati ako din po. Pag tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, pag po natin patigasin ang ating puso.
Sabi nga dito, pag narinig nyo na ang tinig ng Panginoon, minsan hindi mo na kailangan ng tinig ng Diyos eh. Kailangan mo lang tinig ng kapwa mo, mananampalataya. Minsan tinig ko lang. Minsan tinig ng salita ng Diyos. Minsan tinig ng leader nyo. Di ba? Pag sinabi ng leader mo, anak, medyo ano na yan. Kasi ako po naranasan ko po kay Pastor Mike, ilang beses niya po ako nire-review sa dami ng ginagawa ko hindi maganda. Pero sa nangyaring disiplinang yun, nagkaroon po ako ng matuwid na pamumuhay. Hindi ko po sasabihin perfecto po ako. Masasabi ko lang po na mabuti ang sumunod sa disiplina dahil meron itong matuwid na pamumuhay. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Sumunod ka na lang at magpadisiplina. Kasi totoo po yan. Lalo sa mga kabataan yan, nalulungkot ako ngayon. Iba na kasi henerasyon natin. Alam mo yun, Gen X kaya? Gen Z. Huling-huli ng alphabet yun. Ano? May susunod ba kaya? Gen Z na wag po kayong makiayon sa mundo. Sabi ko sa inyo, di po magdadala sa inyo ng kabutihan yan. Naranasan ko na po yan. Lahat po ng mga kalokohan sa mundo na, I tell you, naranasan ko po yan. At sasabihin ko po sa inyo, kung hindi dahil sa disiplina ng parents ko, ng spiritual parents ko, lalong-lalo ang Diyos. Hindi ko po masasabi na talagang tunay na dapat tayo magpadisiplina dahil sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Love through discipline. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Let's bow our head and close your eyes. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami perpekto para hindi kami magkamali, hindi kami magkasala, Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pag-ibig mong yan, Panginoon, dinidisiplina mo kami. Ayon mo makita sa amin, Panginoon, sa bandang huli, na kami, Panginoon, ay nagdurusa. Sa bandang huli, Panginoon, kami nagsisisi na kung bakit, Panginoon, hindi kami sumunod sa inyo, maging sa mga magulang namin, na tunay ang kapakanan na mabuti ang gusto sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, makita yung magandang pamamaraan sa pamamagitan ng disiplina. Hindi para kami pahirapan, hindi para kami parusahan, Panginoon. Hindi para kami magdusa, kundi, Lord, makita namin, mahal mo kami kung bakit mo kami dinidisiplina. Ganon din sa aming mga magulang, Panginoon. And I pray sa lahat ng kabataan, sa mga anak dito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na tanggalin niyo po yung rebellious heart nila. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung pagiging mapagmataas nila. Lalong-lalo na po kung ang magulang nila walang pinag-aralan, iba ang tingin nila. Lord, hindi po sa antas ng katayuan sa buhay o sa edukasyon para mahalin at madisiplina, Panginoon, kundi, Lord, dahil sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pagmamahal, Panginoon, na kung saan hindi babaliwalain ang disiplinang ito. Maging kami, Panginoon, lalong-lalo na po yung disiplina niyo. Kundi tatanggapin namin ito na may pagmamahal, buong pusong pagsisisi, buong puso, Panginoon, na tatalikuran yung mga bagay kung bakit mo kami dinidisiplina. Lord, ayaw mo kami maparusahan, madisiplina. Nalulungkot kayo, Panginoon. Ganun din po kami mga magulang sa aming mga anak. Lord, hindi po madali sa amin na magdisiplina, pero mahal namin sila. At yun ang makita, Panginoon, ng aming mga anak. At kami sa inyo, Panginoon, na kapag kami dinidisiplina mo, Panginoon, lalo namin maramdaman yung pag-ibig nyo, yung pagmamahal nyo, Panginoon. Hindi yung galit, hindi yung anumang bagay na nagpapalayo, Panginoon, dahil sa disiplina. Lalo namin nakikita yung pag-ibig nyo, yung pagmamahal ng aming mga magulang. Lord, turuan mo kami na magmahal sa pamamagitan ng disiplina. Sapagkat sa disiplinang ito, patungo ito sa mabuti at matuwid na pamumuhay. Lord, salamat po sa mensahe mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa ginagawa mo sa buhay namin. Na patuloy mo kaming binabago at patuloy nyo kami na ginagamit para maging daan ng pagmamahal mo, maging sa aming mga anak, sa aming kapwa, lalong-lalo na po sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.